Good afternoon po sa bawat isa. Salamat po sa privilege to preach God's Word. Tayo po tumayo lahat. Please open your Bible on Joshua chapter 11. Please open your Bible, Joshua chapter 11. Amen. Gising pa po kayo? Amen. Salamat po sa Panginoon. Tayo po yung magbasa, Joshua chapter 11, verse 15. Ready, read. As the Lord commanded Moses his servant, so did Moses command Joshua. And so did Joshua. He left nothing undone of all that the Lord commanded Moses. Tayo po yung manalangin, let's pray. Nakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sa hapon na ito. Salamat po, Panginoon, sa privilege para po mag-preach ng inyong salita. I'm not worthy, O Lord, to speak Thy word, but I pray, give me wisdom. Give me words to say, Panginoon, para po mai-preach ang inyong pong salita. At kayo po patuloy mangusap, Banal na Espiritu, at kami po matuto po ngayong oras na ito. Forgive us from our sins sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na pong maupo ang bawat isa. Naranasan mo na bang gumawa ng isang bagay na sobrang tagal matapos? Naranasan mo na bang gumawa ng isang bagay na kahit anong effort ay walang nangyayari? And makikita natin si Joshua, ang daming utos ni Moses sa kanya. But the Bible says, he left nothing undone. He left nothing undone. Kaya the title of this message this afternoon, don't stop until everything is done. Don't stop until everything is done. Ang Diyos ay naghahanap ng mga lalaki, ng mga babae, na maglilingkod until everything is done. Because today, marami nagsisimula pero hindi tinatapos. Magaling sa una pero sa huli, wala na. Susunod lang kapag madali, pag mahirap, ayaw na. Gagawa lang pag may pakinabang, ayaw magsakripisyo. But God wants na tayo ay kumilos until everything is done. Kaya makikita natin, Joshua, he was a great leader. We all know he was a great leader. But way before, he was just a follower of Moses. Siya'y tagasunod lamang. Meron siyang sinusundan. Meron siyang tinitingala. And makikita natin sa kanyang buhay, he was also one of the 12 spies na nagdala ng good report. At hindi madali pumunta sa isang strange land at bumalik ng ligtas. Pero ginawa yun ni Joshua. Kasama din siya sa Mount Sinai nung ibinigay ng Diyos yung tablets kay Moses. Nag-aantay siya doon kay Moses. Kaya makikita natin, lahat ng inutos ng Diyos kay Moses, na inutos sa kanya, sinunod niya dahil alam niyang utos to ng Diyos. Kaya nga lahat ng inutos ni Moses, yon ay utos ng Diyos. Kaya lahat ng inutos sa atin, ng tinalaga ng Diyos, yon ay utos ng Diyos. Kaya nga we must serve God until everything is done. Hanggang matapos ang lahat. Number 1, focus on the preparation. Exodus chapter 17, verse 9 to 10. Ay magbuklat ng Bible on Exodus chapter 17, verse 9 to 10. Sabi po ng Bible, and Moses said unto Joshua, choose us out men and go out fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in mine hand. So Joshua did as Moses had said to him and fought with Amalek. And Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. In this verse, ito yung first mention ni Joshua. Dito siya unang binanggit. At binanggit siya sa labanan. E ano ba ang sinisimbolo ng labanan? For Joshua, it is his preparation. Ang pagkikipaglaban sa Amalekites, yun yung kanyang paghahanda. Because alam natin, there will be greater battles, there will be greater enemies na mga kalaban si Joshua. Kaya nung kalaban niya ang Amalek, may kita natin dito, he did what Moses commanded him. Kaya nga tayo, bawat isa na lingkod ng Diyos, bawat Kristiyano, marami pa tayong haharapin sa buhay pananampalataya. Pero napakalaga, gawin natin! Yung dapat nating gawin ngayon. It is our preparation. Kaya nga, if we fail to prepare, then we are prepared to fail. Pag hindi natin pinahalagahan ng preparation, handa na tayong pumalya. Kaya kung isipin natin, what if kung si Joshua ay sumuko laban pa lang sa Amalekites? What if nung siya inutusan ni Joshua, siya ay nagdahilan? What if kung siya ay sinabihan ni Moses, siya ay umalis? What if siya ay hindi sumunod? Mararanasan niya ba makatalo ng Amalekites? Mararanasan niya ba makatalo ng mga tao doon sa
sa Canaan? Siguro hindi. Because he stopped. Kaya nga, huwag tayong ihinto. We must focus on the preparation. Bawat ginagawa natin sa araw-araw, pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pag-aakay ng kaluluwa, it is our preparation. Bago tayo pumunta ng church, yung ating paggayak, it is our preparation. Yung ating pagpunta rito sa school, every time na tayo ay papasok ng Monday, merong preparation. Bago kumanta ang special number during chapel, ay merong preparation. Bago magkaroon ng literary fest, ay merong preparation. Kaya napakahalaga ng preparation because hindi madali ang gawain ng Diyos. Ito'y laban espiritual. Kailangan itong pagandaan. Ito'y patibayan at hindi pagalingan. Kaya dapat seryosohin natin ang paghahanda. Seryosohin ang pag-aaral. Seryosohin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil ito'y magiging kapakinabangan sa atin. We must focus on the preparation. We must not stop until everything is done. Number 2, Joshua chapter 1, verse 2 and 3. Joshua chapter 1, verse 2 and 3. Sabi po ng Bible, Moses, my servant, is dead. Now therefore, arise, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses. Number 2, I focus on the priority. Focus on the priority. Sabi ni Panginoon kay Joshua, Joshua, my servant Moses is dead. Arise. May inutos ang Diyos. Merong pinapagawa ang Diyos. At ito yung priority ni Joshua. Sabi ng Bible, to the land which I do give unto them. Pumunta ka doon, over the Jordan. Meron akong ipapagawa sa'yo doon. Meron kang kailangan gawin sa Jordan. May kailangan kang tapusin. Ang nakikita natin dito, Joshua obeyed the commandment of God. Pumunta siya doon. Alam natin ang story. He conquered Canaan. Natalo nila yung Hittites. Natalo nila yung Amorites. Natalo nila yung Canaanites. Natalo nila yung Perizzites. Natalo nila yung Hivites. Natalo nila yung Jebusites. Natalo nila yung Jericho. Natalo nila yung Ai. Natalo nila ang Northern and Southern Alliance. Madami silang nakalaban. At bakit sila nagtagumpay? Because Joshua obeyed God. He focused on the priority. Hindi siya pupunta sa Jordan nang wala lang. May pinapagawa ang Diyos sa kanya. At ito yung nasa isip ni Joshua. Pupunta ako doon, may pinapagawa ang Diyos. At hindi naging madali ang laban niya. Nung sila ay pumunta sa Ai, nakaranas sila ng talo. Nakaranas sila ng pighati dahil may namatayan silang kasama. At bakit nangyari yun? Because of the sin of Achan. Pero alam ni Joshua yung priority. Alam ni Joshua na kailangan hindi nangyayari to. Hindi kailangan matalo tayo sa Ai. Dapat tayo itatalo sa kanila. Kaya nga sa paglilingkod, napakahalaga tayo mag-focus sa priority. Na ang priority natin is to serve God until everything is done. Kaya nga, don't stop until everything is done. Ang problema natin bilang mga Kristiyano, marami tayong naunang mga bagay na hindi naman dapat unahin. May mga bagay na ipinapriority natin na hindi naman pinapapriority ng Diyos. Kaya marami ang napapahamak. Don't stop until everything is done. Focus on the priority. Sabi ng ating mahal na pastor, soul winning is the main thing. It will never change. Kahit anong sabihin, kahit anong dagdagan, it is the main thing. To serve God, to win souls. Kaya ang soul winning is the best service that we can offer to God. Ang pinaka-spirit ng institusyon na ito ay pag-aakay ng kaluluwa. At salamat dahil ito yung naging priority natin bilang mga lingkod ng Diyos. Akayin ang naliligaw sa Panginoon. Kaya nga if we are not winning souls, magaling tayo kumanta, but we are not winning souls. Magaling tayo magturo, but we are not winning souls. Magaling tayo sa ibang bagay sa gawain ng Diyos, pero di tayo nag-aakay ng kaluluwa, then we are not serving God. Wala tayo sa tamang priority. Kaya focus on the priority. And last, Joshua chapter 24, verse 20. Joshua chapter 24, verse 20. If ye forsake the Lord and serve strange gods,
then he will turn and do you hurt and consume you after that he hath done you good. And last, focus on the possibility. What is the possibility? Alam ni Moses, victorious na sila. Sila ay nagkampiyon, sila ay naging wagi sa pakikipaglaban nila sa Canaan. Pero alam ni Joshua na yung mga tao na ito, if they will forsake the Lord, sila ay matatalo ulit. Sila ay makakaramdam ng sakit. Sila ay magagapi ulit. Sila ay mapapabagsak ulit. Kaya alam niya yung possibility na yung mga tao na ito ay pwedeng tumalikod sa Diyos. Kaya sabi niya in verse number 14, now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. Put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and serve thee the Lord. Kinumad niya ang mga tao, purihin niyo, sambahin niyo ang Diyos, piliin niyo siya. Dahil alam niya yung possibility na pag sila'y tumalikod sa Panginoon, sila ay pupunta sa iba't ibang Diyos. Kaya nga Joshua warned them, may consequence ang pagtalikod sa Diyos. May kaparusahan. Kaya kagaya natin bilang mananampalataya, it's good na andito tayo ngayon. It's good na tayo ay alive. It's good na tayo ay active. But someday, pwede rin tayo mawala. If we will not focus on that possibility. Kaya nga, salamat sa Panginoon, ang paglilingkod sa gawain ng Diyos, ito yung nangangalaga sa atin. Ito yung nag-iingat sa atin. Yes, may possibility. Pero salamat sa Diyos, may ministry para tayo ay ingatan. Because the devil wants to steal, kill, and destroy ating panawagan. Kaya nga, if we will stop serving, andyan agad ang Diablo to the rescue. Andyan agad ang danger, paparating, para tayo ay bumagsak. Kaya nga, focus on the possibility. Don't stop serving until everything is done. Kaya may kita natin, last po, Joshua chapter 21. Joshua chapter 21, verse 44 and 45. And the Lord gave them rest round about, according to all that He sware unto their fathers. And there stood not a man of all their enemies before them. The Lord delivered all their enemies into their hand. Verse 45, sabi ng Bible, there failed not aught of any good thing which the Lord had spoken unto the house of Israel. All came to pass. Ang pangako ng Diyos sa kanila na sila'y magiging matagumpay, nangyari. All came to pass. Natalo yung mga lahi doon sa Canaan. Natalo nila yung kalaban nila. Because merong man of God, Joshua, he focused on the preparation. He focused on his priority. And he focused on that possibility. Kaya mga kapatid, we must not stop until everything is done. Sabi ng Panginoon Jesus, greater works than this shall ye do. Na napakalaki pa ng harvest, napakalaki pa ng gawain ng Diyos. We must not stop until everything is done. Tayo po ito may lahat, tayo po manalangin. Let's pray, Panginoon, salamat po sa Word of God. We're not worthy, O Lord, not worthy to preach it, but salamat po, Panginoon, to ay maging blessing sa amin. Palayan niyo po, Panginoon, ito at kayo po maluwalhati. Salamat po sa inyong biyaya pagpapala sa pangalan.